Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan, ang inyong kaagapay sa Tagumpay. Nandito po ako ngayon para i-check yung ating mga bagong delivered na mga ready to lay pullets. Pero ito'y nasa 18 weeks na ngayon kasi nung nakaraan ay hindi natin agad napuntahan ito. Pero ngayon, tignan po natin anong kalagayan nila. So ayan po ang ating ready to lay pullets na napakagaganda naman po talaga, no? Tingin po natin ay napakaganda ng uniformity nito nung ito po ay ginogro, kasi makita natin yung maturity ng wattles nung comb nila o yung palong, no? Halos sabay-sabay po yan kasi during growing period talagang factor po yung pagpapalaki ng ating mga manok, no? Magandang uniformity, mas uniform yung kanilang growing period, mas uniform yung sexual maturity nila, at mas magiging uniform yung pangingitlog. Ibig sabihin pag nag-peak ito, mas mataas at mas maganda kasi halos sabay-sabay pong nangingitlog, no? So for today's video, atin pong tinitignan dito yung behavior ng mga manok sa pagtuka po nila, kasi importante po yun. Sa isa po kasing layer chicken, no, meron kasing tinatarget na mga pagtuka dyan. So importante sa kanila na i-consume nila yung tamang volume ng patuka, tamang dami ng patuka ayon po sa genetic requirement nila. Kasi kung hindi po mangingitlog yon. Tandaan po natin mga kaagapay, meron tayong mga tinatawag na feed conversion ratio. So sabi nga nila, mas konting tunuka, mas maraming produce, mas maganda. But in the case of layers, meron kasing requirement itong mga ganitong manok na tamang dami ng feed consumption para ma-meet nila yung tamang dami ng itlog. So kung wala silang ganang tumuka, hindi po talaga natin makukuha yung production na gusto natin, no? Tsaka pagka ganito mga kaagap, pagka ganito pong papik, minsan di natin nakikita na may mga karamdaman ng ating manok. Akala natin papataas naman ang production kahit konti ang tinutuka, pero hindi po ganon. Kasi pagka ganitong peaking or papataas ang production, medyo hindi mo mapapansin yung kung may problema ang ating manok o wala. Bakit po ganon? Kasi madalas po overwhelmed tayo na total naman pataas ang egg production, pataas po yung volume ng itlog, magaganda naman ang nalabas na itlog, pero hindi natin alam before egg laying po, ito pong mga gantong klaseng manok talaga pong nagre-reserve na ng kanilang mga requirements sa paggawa po ng itlog. Ibig sabihin, kakain po ng marami yan, mag-iipon po yan ng mineral sa katawan, katulad po ng mga calcium at yung mga phosphorus, para po pag nag-peak, doon po nila kukunin yung panggagawa nila ng itlog. At pagka ganitong manok po ay hindi kumakain ng tamang volume ng patuka or tamang formulation, ang nangyayari po rito, pumapako na po yung kanilang pag-itlog. So ibig sabihin, kung pumapako po yung kanilang pag-itlog, maaaring hindi ka pa nagnodobenta na inaasam po nating lahat o 90 mahigit, ay titigil siya, no, ng pagtaas ng egg production, tapos unti-unti na rin siyang bababa. So maisip natin baka may problema, pero ang totoo po nun is yung feeding management po. Sa ganitong klaseng manok, kitang-kita naman talagang gaganda. Hindi konting pisik, wala po kayong maririnig dito. Pero ano po ang kaibahan? Ganito po. Ito po kasi kahit masigla, tingnan nyo, mayroon pang konting feeds yan, no? Huwag kayo masyadong maratel kung may ganyang feeds na kakonte. Pero actually para sa akin kasi makapal na yan.
So pagka ganito, hindi ko na pinatutukayan. At magbabawas kami sa mga susunod na feeding. Kahit po yung makapal, ililipat ko sa manipis. Pero yung mga next feeding po namin, adjusted na po. Meaning, hindi po natin pinapayagan na matambakan sila ng feed sa labangan. No? Kasi sabi nga natin, kung meron tayong hinahabol na feed consumption, dapat actual. Kung 110 grams, by the time na nagpipik na sila, di ba dapat ubos yun? Yan ang usapan po natin. No? Kung hindi na ubos, ibig sabihin, hindi talaga yun ang nakukonsumo. Okay, so paano natin tinetrain yung manok para po tumuka ng maayos? Bawasan po natin ng ilang araw. Total naman ito'y papik. No, meron tayong liberty para bawasan muna yung patuka nila at nang sa gayon ay mapilitan silang tumuka o masanay kumain in volumes. So huwag kayong matatakot kung ang manok po naman ninyo ay lumakas ng kain. Magtataka kayo, lalakas ang kain, maraming ngayong feeds, sayang ang kinakain na feeds. Hindi po. Kadalasan po niyan, kung ano kinakain, pinapalitan naman po ng manok ng performance. In general po ha, kasi yan talaga yung napakagandang manok po nito. Pero dito po, sa video natin today, meron medyo makapalang patuka, kaya sinadya kong wag mo nang pabigyan. Kailangan ubusin nila yan. So, mga ilang araw po yan, natuturuan natin na ubusin yung kanilang ration sa umaga para po yung mga susunod na ibibigay natin ay kainin po nila. Kasi po ang ganitong klaseng mga manok o kahit anong hayop, madalas po sa habits o dun sa nakasanayan nila, doon natin sila matetrain. Ibig sabihin, kung ito'y masanay ng kung paano natin sasanayin to, ang ginagawa po natin, medyo ginugutom po natin yan. Ibig sabihin, iintayin natin na maubos ang patuka na yan, pero bukas po, no, mag-a-adjust na tayo nung kayang-kaya lang nakainin sa tamang oras. Kasi etong ganito, wala pa tayong ilaw po rito, twice a day feeding lang tayo. Tapos makita naman natin talagang tirik na ang araw, no? Ano oras pa lang? 7 o'clock pa lang ho ng umaga sa ngayon. So 7 o'clock, makapal pa talaga oh. Kaya ito, hindi muna natin yan bibigyan. Kaysa mapanis yan, papaubos muna natin yan. Pag naubos yan, mga ilang araw po tayong magpapatuka ng medyo bitin para po masanay sila na pagka binibigyan natin ng patuka, ubusin na po nila. At masanay silang kumain ng in volumes. Makakatulong din po dito mga kaagapay na magbigay ng mga pampagana kumain at yung mga supplements na magpapa-alleviate o magbabawas ng epekto ng heat stress. No? Ano po ba yung mga yon? Ito po yung mga betaine, vitamin C electrolytes, yung menthol, pwede tayong magbigay paminsan-minsan. No? Huwag tayo masyado magbibigay ng mga mga may dextrose, huwag ganon. Kasi ang sugar, no, nagpo-produce din po ng heat yan dahil carbohydrates po yan eh. So yun mga kaagapay, ganun lang po ang topic natin ngayon, puro sa pagpapatuka lang. At gusto ko mamulat po kayong lahat tungkol po dun sa tamang pagtitipid po ng patuka. Ang tamang pagpapatipid po ng patuka ay hindi po basta-basta pagbabawas, ay kung hindi po doon sa pagtuka nila nung inyong ibinibigay at doon sa kapalit nung inyong ipinapatuka, which is po yung produkto, yung itlog po. So yun po ang tingin kong tamang pagtitipid po sa feeds at isa sa mga tamang management para po maging maayos po ang production natin at ma-maximize natin yung genetic potential na tinatawag sa mga ganitong uri ng manok po, tulad po ng layers, no? So yun mga kaagapay, magandang umaga po sa inyong lahat at God bless po.